So magandang araw Kabola, sa video na ito pag-uusapan natin ito nga pong bagong rumor na nilabas nitong si Snow Badwa Kabola, and is a rumor that is very interesting Kabola, diba? Kasi it involves a lot of angles na mga rumor na gustong-gusto natin pag-usapan. So, sa mga hindi pa na-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Of course, I'm talking about this rumor Kabola. Troy Rosario is being targeted by TNT, sabi niya po dito. But San Miguel is also in the hunt. But wait, Japan B-League team also wants the former Gilas Pilipinas big. Ikaw, si Troy, saan ka? Yun po yung tanong dito nitong si Snow Badwa Kabola dito sa rumor po na ito. So, saan nga ba pupunta po itong si Troy Rosario? Yung pag-uusapan natin kasi of course in terms of credibility, hindi na po natin ito questioning kasi Snow Badwa ito Kabola, diba? We believe this guy, we believe that he is the most connected. Kaya naman po pag sinabi niyang may ganito po na nangyayari, papaniwalaan po natin yan. So ang tanong na lang dyan is, i-rank natin yung 4 na possibility na pupuntahan niya. But before that, punta muna tayo sa mga comments natin and react tayo sa ilang po mga comments. Ito po yung una, sa post po natin na next TNT Blackwater blockbuster deal. TNT naman lugi dyan, grabe value ni Roser, Eram at Castro at saka Kabunting Kabola. So gusto ko lang mag-react dito kasi parang sobra namang na-ender value itong si Roser, no? Pasopamor pa lang siya, is easily as promising as Jamie Malonzo Kabola, diba? Kasi this guy can hit threes, he can score in the post, of course he defends the rim very well Kabola, itong si Brandon Roser. Now sabi niya dito si Ismael Alampong is that grabe daw yung Roser, kabalit Eram, Kabuntin at saka Castro. Pero take note about it, diba? Castro, siguro isang taon na lang siya, diba? Wala na nga siya sa prime niya. And Eram will miss the entire upcoming season if I'm not mistaken Kabola. So saan dun yung sobra? If we're talking about a 10-year po na potential na top 15 player sa PBA na Brandon Roser. Then another comment na maganda pag-usapan is of course yung mga comment po regarding po sa mga trade suggestion natin involving Ginebra and Rain Ocean's number 3 pick. Suggestion lang naman ito, diba? Katuwaan lang Kabola. And actually, hindi ko gusto yung parang nagiging conclusion na kapag nakikipag-trade ka sa Ginebra, kapag independent team ka Kabola, yung nagmumukha ka ng farm team. Hindi naman po ganun Kabola, diba? Kung makilala nyo po, Phoenix dati, naghingi ng first round pick kay Jeff Chan, diba? And value-wise, panalo Phoenix doon, Kabola, diba? So, trading with Ginebra, with San Miguel, doesn't mean na farm team ka Kabola. So, maganda nga diba? Pag number 3 pick yung Rayo Shine, nagipag-trade kay Ginebra, then we can see a fair trade. Now, let's go to the meat of this video. We will rank po the 4. The fourth one natin sa ranking is the Japan B-League team Kabola. So, interesado daw yung mga taga-Japan dito kay Troy Rosario, which is, of course, logical naman kasi nga modern big man itong si Troy Rosario, pero may hirap po makita na sa Japan siya pupunta, especially the reality na hanggang 2025 pa po yung kontrata niya, diba? And malamang mas mahirap na po ngayon na makaalis po yung mga may under contract pa rin po na mga players. Ito nga si Bolick, diba? Pinersa pa nila maglaro pa ng isang conference nung natapos yung kanyang kontrata Kabola, diba? So, mas mahirap talaga yung umalis na po, lalo na pag under ka ng contract. Number 3 natin will be San Miguel Beermen, Kabola. So, of course, San Miguel Beermen can make an offer that is way fair para po makuha si Troy Rosario if they want to. And of course, Blackwater can accept that. Pero history-wise kasi, never pa po na ipag-trade ang Blackwater Elites sa mga taga San Miguel Corporation. Doon sa 3 na legit teams po ng San Miguel Corporation. So, I think logical lang din naman na i-conclude natin na hindi pa yun mangyayari anytime soon. Number 2 natin Kabola, dito sa listahan po natin, wala na pong iba kundi Blackwater Elite. In short, we are saying na baka naman mag-retain pa rin to up to next year itong si Troy Rosario, diba? Baka naman totoo yung sinasabi na nila, diba? Ni na Coach Jeff Carriazo, yung bakong coach ng Blackwater, and then of course yung owner po ng Blackwater na magseseryoso na nila, gusto nila manalo po ng championship. If that is true, then keeping Troy Rosario is a logical thing to do. Pero number 1 pa rin natin, the favorite is TNT, diba? They need Troy Rosario, diba? Of course, they let him go in the past, Kabola, pero now they badly need him because Kelly Williams is very old, JP Eram is injured, Justin Chua is coming back from his injury, so they need a Troy Rosario Kabola. So hindi nakapagtaka
kung i-workout po nila yung trade yung Blackwater. And of course, we know naman kung ano pong connection ng Blackwater Elite dito nga po sa TNT. Kung baka ba sa palagay mo, sino pa makakuha Troy Rosario? Comment lang po sa baba.